Topic natin, masakit ang paa paggising sa umaga, lalo na doon sa unang tapak, 'di ba? Galing kayo sa inyong higaan, biglang tatapak, napakasakit ng inyong paa. Yan po ang ipapaliwanag ko, ano yung mga dahilan, yung mga dapat gawin at hindi dapat gawin para sa ating paa. Marami hong dahilan bakit sumasakit ang ating paa. Sa ibabaw ng paa, doon sa talampakan, matigas, pati yung ating binti matigas. Ito ho yung mga pangunahing dahilan, yung tinatawag na plantar fasciitis. Ito po yung fascia na tinatawag natin. So buong talampakan natin may fascia. Pag ho ito ay namaga, nai-injure palagi, sasakit ho. Ang isa pang kadalasang dahilan, yung Achilles tendon, itong likod ng ating paa. Meron dyan na isang litid. Pag ho ito ay namaga, masakit din yan. Yung mga taong may flat foot, tinatawag nating flat-footed o masyadong diretso yung kanilang talampakan, nagkukos din ho yan ng sakit. Yung arthritis, rheumatism, masakit ho, ibabaw at ilalim ng kanilang mga paa. Pati dyan sa mga dugtungan, kasama na dun sa mga daliri ng paa. Pag ho namamanas tayo, pwede tayo magkaroon ng tarsal tunnel syndrome. Ito naman ho sa paa. Kung merong sa kamay na carpal tunnel, ito naman ho tinatawag natin na tarsal tunnel syndrome. O kaya naman, dun sa buto ninyo, may tutubong tinik. Masakit ho ang inyong sakong kapag inyong itinapak. Yan. So ito ho ang ating paa. Ito yung mga pwedeng mamaga dito, sa may likod, dito ho sa buong talampakan, tapos dun sa mga dugtungan, ugpungan, yan, pati dun sa ating mga daliri. Unahin natin yung plantar fasciitis. Ito po, masakit dun sa may sakong. Pero kadalasan, buong sakong masakit. Bakit? Ito ay dahil sa mga lakad ng lakad. Yung mga taong mahaba talaga yung nilalakad, tapos mali ang sapatos. Hindi pala makapal yung kanilang sapatos, walang suporta. O kaya naman ang trabaho nyo, nakatayo maghapon. Tapos hindi rin tama, walang arch yung inyong sapatos. Pagtapak nyo sa umaga, napakasakit. Tapos pag iginagalaw nyo na, palesen ng palesen. Pero kapag umaakyat ho kayo ng hagdan, masakit din yan. Pag nagpaa kayo, napakasakit ng inyong talampakan. O kaya naman, matagal kayong nakaupo, yung pagtatayo na kayo, yung unang tayo, masakit din ang inyong talampakan. Yan po ang mga sintomas ng plantar fasciitis. Nakikita ho ito sa mga edad 40, nagsisimula pag edad 40, hanggang mga 70s, lalo na kapag medyo tumabaho tayo. Ang babae na laging naka-high heels, yan din ho ang dahilan. Laging nag-high heels, mataas na takong, o kaya naman yung sobrang flat na ballet shoes pero hindi nilagyan ng arch o ng insole. O kaya yung mga nagbubuntis, nakita nila bakit sumasakit yung talampakan. Siguro bukod sa mabigat na, tapos nagkakaroon pa ng manas yung paa, napansin nila pag buntis daw, lumuluwag yung mga litid dito sa ilalim ng paa. So nagkakaroon din sila ng plantar fasciitis. So ituturo ho natin ng sabay-sabay ano yung mga gamutan at mga pwedeng dapat gawin at hindi pwedeng gawin para sa inyong mga paa. Pumunta naman ho tayo sa Achilles tendon o tendinitis. Sabihin, namamaga din. Dito sa bandang likod, ito yung likod naman. So dito yung binti, dito sa may malapit sa sakong. Yan ho yung pinakamahabang litid dyan. So pwede ho yan na mamaga. O kaya minsan medyo napuputol ng konti, ika nga. Bakit sumasakit? Bakit nai-injure sa sobrang gamit, lalo na pag yung mga exercises natin, basketball, running, jogging, mahabang pagtakbo, tapos yung hindi tayo nag-warm up bago tayo mag-exercise, yung sobrang pag-exercise, hindi nag-stretching, warm-up exercises, hindi nag-stretching, o kaya mataas din magtakong. Yan ho yung mga dahilan. So ano ang gamutan kapag namaga yung ating Achilles tendon? Ipapahinga, kailangan may stretching, tsaka papalakasin ang muscle sa ating binti at sa ating paa. Pwede hong lagyan ng malamig. Pag bagong injury, mapula, masakit, ice po ang ilalagay.
Pero kapag yung matagal nang namamaga, pwede na po yung warm compress. Pero kadalasan, yung mga bago, o kaya may narinig kayong biglang nagputok, biglang popping sound, so ibig sabihin na injure yung inyong Achilles tendon, ice po ang ilalagay. Meron hong ikatlong dahilan ba't sumasakit ang ating paa. Yung tinatawag na flat foot. Kita nyo to. Pag flat foot tayo, pag in-stamp nyo, meron hong mga nag-check niyan sa mga malls para malaman nyo anong klase yung inyong paa. So, pag flat foot kasi, ang nangyayari, hindi yung postura natin, hindi tama. Tignan nyo yung, kailangan dapat may konting arch ang paa natin. Sabihin may konting butas para diretso yung paa at paglakad natin. Yung sobrang taas naman ng arch ang nangyayari, mali din yung posture, papalabas naman. Pag flat foot, papaloob yung paa nyo. So, nai-injure kasi mali nga, nadideform. Meron din hong tinatawag na arthritis dahil sa pag-edad o kaya naman problema sa immunity. So, ito, pag sabing arthritis, dito mas nababagay yung mga warm compress. Mas gusto niya. Kasi ang arthritis, mas sumasakit kapag malamig ang panahon tsaka nagkakaedad tayo. So, masakit dun sa mga dugtungan. Tapos, meron din, anong gagawin ninyo? Dapat tamang timbang lang para hindi nahihirapan yung inyong paa. Yung inyong sapatos, kailangan medyo masarap, malambot ang tinatapakan dun sa loob o yung tinatawag nating swelas. Tapos, pwede ho nating yung warm foot bath, maglalagay ho kayo sa isang planggana ng maligamgam na tubig. Tapos, pwede nyong lagyan ng asin. Ibabad nyo ho 15 minutes. Yun po yung tinatawag na warm foot bath. Pag naman ho yung cold compress, ituturo natin. Nasabi ko kanina, dito sa buto ng ating sakong, pwedeng tubuan ng parang tinik. So, heel spur. Pag tinapak nyo yan, napakasakit. So, madalas yung mangyari din itong mga heel spur. So, dapat yung sapatos nyo, kailangan malambot dun sa may sakong na yon. Yung swelas, kailangan lambutan nyo para hindi sasakit yung parang tinik na tumubo. Pag namamanas ang paa, may tinatawag na tarsal tunnel. Ito yung ating flexor retinaculum. So, dyan ho, sa litid na yan, dadaan lahat ng ugat. Ibig sabihin, artery, vein, tsaka yung nerve. Ugat lahat ang tawag natin dyan. So, pag naiipit, dahil namamanas tayo, yung mga taong may hypothyroid, o kaya may dahilan bakit sila namamanas. So, pag naipit yung mga nerves dyan, sasakit din ang ating paa. Ano ang mga pwede natin gawin para sa ating paa? Stretching, napaka-importante. Bago tayo tumayo sa umaga, may katabi na tayong towel. So, pwede tayong humiga dun sa ating higaan. Ito yung towel, ilalagay nyo dun sa talampakan. Hilahin nyo papunta dun sa inyong dibdib. 20 seconds, hihilahin nyo. Tapos, ire-release nyo. So, gawin nyo to 10 beses dun sa kanan, 10 beses dun sa kaliwa. Yan ang tinatawag na stretching. Pag nakakatayo na kayo, dandahang tayo, humanap kayo ng magandang pader o kaya pintuan yung matibay para doon yung ilalagay yung kamay nyo. Pwedeng nakaganyan o kaya pwedeng nakaganon. Para doon kayo kukuha ng suporta. Nakita nyo, yung isang paa, idiretso. Papunta palikod, straight. Yung isang paa naman ay nakabend ng konti, nakatiklop ng konti. So ito, ini-stretch nyo yung gastrocnemius nyo o yung inyong masakit na laman dyan sa inyong binti. May tinatawag din na soleus stretch. Ganon din, nakakapit kayo dun sa pader. Pero both ng paa ninyo ay medyo nakabend. Yan ho. Tapos meron tinatawag na mga night splints para paggising nyo sa umaga, hindi ganun kasakit. Ito yung mga sinasabi kong insole, lalo na kapag walang arch yung inyong paa. Doon naman ho sa masakit lagi ang sakong, pwede nyong lambutan yung tinatapakan ninyo. Inilalagay din ito sa loob ng sapatos. Palalakasin din natin yung mga muscle sa ating binti. Strengthening exercises para sa mga flat feet. So, ang tawag dito, heel raise. Heel raise. Punta ho kayo dun sa gilid ng inyong hagdan. Tapos, itataas, baba, yung inyong
yung inyong sakong. Yan. Or kaya, pag takot kayo sa hagdan, pwede rin naman dun sa inyong sahig. So, taas, baba ang inyong sakong. Pwede rin kayong maglagay ng towel dun sa sahig, tapos i-curl nyo yung inyong paa. So, pipilitin nyo na yung towel, idiretso, itiklop, idiretso, itiklop. Tapos yung paa, upo kayo, taas, baba. Yan ho yung ginagawa. Ito yung stretching, maglalagay kayo ng mga insoles dun sa inyong sapatos, maglalagay ho kayo ng ice. Pag sinabing ice, kuha ho kayo ng bolsa de yelo, tapos lagyan nyo ng ice, tapos ilagay sa ilalim ng inyong talampakan, mga 15 to 20 minutes per foot. Ayan, kada paa. Kailangan ho natin rubber shoes, maluwag dun sa entrada, wag ho yung sikip na sikip. So, dapat pag rubber shoes, medyo nakakagalaw konti yung inyong paa sa loob. Ito naman po yung ice o cold compress. Kuha ho kayo ng botelya na nilagay sa freezer or sa ref, ilagay sa ilalim ng sakong, tapos iikot-ikot na ganon. Pwede din itong gawin sa warm compress. Bottle talaga, botelya, tapos lagyan ng mainit-init na tubig, tapos ilalagay nyo doon sa inyong sakong. Self-massage, importante ho ito. Gagamitin nyo ho yung inyong mga daliri, lalo na itong inyong hinlalaki. Imamasahe doon sa ilalim ng inyong sakong. O kaya pwede nyo gamitin itong mga buto sa inyong daliri. Yan, imamasahe nyo. Pag ito namang daliring iba, sa ibabaw naman, o doon sa mga matitigas na lugar, ito naman ho, imamasahe nyo. Pwede hong ide-kwatro yung inyong isang paa, tapos yun yung imamasahe nyo, tapos yung kabila naman na paa. Kung talagang walang magmamasahe para sa atin, self-massage na lang ho ang gagamitin. Ano naman yung hindi dapat gawin? Huwag muna yung mga exercises na tumatakbo, nagja-jogging, matagalang hiking, matagal na tayo. Ito kasi ito high impact to basketball, jogging, running, marathon. Mas piliin natin yung mga low impact exercises katulad ng pagbibisikleta, tai chi, kasi dahan-dahan ng galaw. Sa mga seniors, yung mga light zumba lang. Sa sapatos, ayaw natin yung masyadong makipot na pointed pa, tulis. Kasi maiipit po ang ating madaliri at magkakaproblema ho tayo sa ating paa. Ang gusto natin, rubber shoes o maluwag na sapatos. Maganda ho yung suporta dun sa ating sakong, dun sa ating arch, pati yung tinatapakan ng ating madaliri. Kailangan medyo makapal, yung insole may cushion. Tapos sa ibabaw din nakaka-breathe yung ating paa para hindi magkaroon ng mga fungal infection. Tapos nakakagalaw-galaw, so maluwag, breathable. Huwag ho tayong magpapaa na sa simento kasi napakatigas ho ng simento. Parang pinupukpok ho ang ilalim ng paa natin, talampakan dyan. Better naka-tsinelas. Tayo mga Pilipino, nakikita ko from the office pa uwi, naka-flip-flops. Ang flip-flops dapat pinagpapalit-palit. Kung basa, bumabagyo, okay lang flip-flops. Minsan, ito naman gagamitin niya yung medyo makapal yung sakong at saka malambot. So, palit-palit. Huwag laging flat flip-flops. Kailangan medyo yung may takong din at may kalambutan. Alam ko, mahilig tayo sa ballet flats. Uso yan ngayon. Lagyan ho natin ng insole para mas malambot. Ayaw ho natin na flat kasi magiging flat foot tayo. Ang pinakamagandang sapatos, kung gusto nyo talagang mag-heels, 2 inches. 1 inch or 2 inches na mga wedges. Yan, or platforms. Ang tawag, wedges or platforms, malambot. Wag ho yung 3 or above. Medyo yun, high heels na ho yun pag 3 and above. So sana po itong mga tagubilin sa inyo, anong dapat gawin at hindi dapat gawin ay makatulong, lalo na sa unang tapak sa umaga. Napakasakit po. Salamat po.